Maraming lihim ang isang ama. Mga lihim na hindi sinasabi dahil ang pag-ibig ay hindi kailangang laging may resibo. Ngunit kung minsan, ang bigat ng lihim ay nagiging mas mabigat kapag ang pinaglalaanan mo nito ay walang kamalay-malay sa iyong mga isinakripisyo. 5 taon na ang nakalilipas. Naalala ko pa ang gabing iyon. Umiyak si Junjun sa labas ng aking pinto. Muntik na silang mapalayas sa kanilang bahay. Ang utang sa bangko ay umabot na sa 2 milyong piso. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Natatakot siya mawalan ng masisilungan ang kanyang pamilya. Noong gabing iyon, sinabi ko sa kanya na wala akong pera. Sinabi ko na tanging ang aking pensyon lang ang inaasahan ko. Nagalit siya. Sabi niya, Tay, ang dami mong naipon nung nasa abroad ka. Nasaan na iyon? Hindi ko siya sinagot. Hinayaan ko siyang isipin na ako ay isang maramot na matanda. Pero ang hindi niya alam, kinabukasan, pumunta ako sa isang abogado. Ibinenta ko ang aking natitirang lupain sa probinsya. Ang lupang iyon ang dapat sana ay gagamitin ko para sa aking pagpapagamot at sa aking huling mga araw. Nakakuha ako ng 3 milyong piso. Hindi ko ibinigay ang pera ng direkta sa kanya. Alam ko ang pride ng aking anak. Alam ko rin na kung malalaman niyang galing sa akin, baka hindi niya matutunan ang leksyon ng pagtitipid. Gumamit ako ang ibang pangalan. Sa tulong nga aking kaibigang abogado, pinalabas namin na may isang anonymous donor o isang pribadong kumpanya na nagbigay nga tulong pinansyal para sa mga pamilyang nangangailangan sa kanilang subdivision. Binayaran ko ang buong utang ng kanyang bahay. 2 milyong piso. Ang natitirang 1 milyong piso, inilaan ko iyon para sa ibang bagay. Noong nakaraang taon, ang aking apo na si Sofia ay kailangang sumailalim sa isang operasyon sa puso. Malaking halaga ang kailangan, 500,000 piso. Nakita ko ang paghihirap ng aking manugang. Nakita ko ang kanilang puyat at pag-aalala. Muli, kumilos ako sa dilim. Nagpadala akong pera sa ospital sa ilalim ng pangalan ng isang charity foundation. Walang nakakalam na ang perang iyon ay galing sa pagbebenta kung aking mahuling ari-arian. Kahit ang aking manugang na si Ramil, ang asawa ni Grace. Noong gusto niyang magtayo ng talyer, ako ang nagbigay ng puhunan, 300,000 piso. Pinalabas ko na ito ay isang low-interest loan mula sa isang maliit na kooperatiba na matagal ko nang sinalihan. Hanggang ngayon, nababayad siyang maliit na halaga sa kooperatibang iyon, nang hindi niya alam na ang perang ibinabayad niya, ay bumabalik din sa isang savings account na nakapangalan sa kanyang sariling maanak. Lahat ngang ito ay ginawa ko nang walang hinihintay na kapalit. Ayaw kong maramdaman nila na may utang na loob sila sa akin. Gusto ko silang makitang lumalago ng may dangal. Gusto kong silang makitang masaya. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa dilim ng aking munting sala, hindi ko maiwasang makaramdam ng pait. Hindi pait dahil sa nawalang pera. Ang pera ay papel lamang. Ang pait ay nanggagaling sa katotohanan. Ang taong nagligtas sa kanilang matahanan, ang taong nagbayad para sa buhay ng kanilang mga anak, ay ang siyaring taong hindi nila maanyayahan sa isang simpleng kaarawan. Ginugol ko ang aking buhay sa pagbuo ng kanilang mapangarap. Binigyan ko sila ng pundasyon. Binigyan ko sila ng bubong. Binigyan ko sila ng pagkakataon. At sa huli, ang pundasyong iyon ay naging masyadong mataas, kaya hindi na nila ako matanaw sa ibaba. Naalala ko noong isang buwan. Humingi akong tulong kay Junjun. Sira ang gripo sa aking banyo. Sabi ko, anak, baka naman pwedeng mabisita mo ako rito at tingnan ang gripo. Tumutulong kasi, baka lumaki ang bayad ko sa tubig. Ang sagot niya sa akin, Tay, kumuha ka na lang ng tubro sa kanto. Bibigyan kita ng 500 piso para pambayad. Masyado akong busy sa business ko ngayon. Alam mo naman, marami kaming kailangang ayusin sa opisina. 500 piso, iyon ang halagang oras niya para sa akin. Samantalang ako, 2 milyong piso ang ibinigay ko para hindi siya mawalan ng matitirhan. Hindi ko kailangan ang 500 piso niya. Ang kailangan ko ay ang kanyang presensya. Ang kailangan ko ay ang maramdaman na mahalaga pa rin ako sa kanya. Kahit wala na akong may bibigay na material na bagay. Nakakatawa ang buhay. Nung ako ay may prapa,
kahit hindi nila alam na sa akin galing, tila mas malapit sila. Ngayon nasa tingin nila honest na lamang akong mahirap na matandang umaasa sa malit na pensyon, tila naging pabigat na ako. Iniisip ko kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang totoo. Dapat ko bang ilabas ang mga dokumento? Dapat ko bang isumbat sa kanila na ang bahay na tinitirhan nila ay galing sa pawis ko? Ngunit tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang aking ama, naalala ko ang sinabi niya sa akin noon. Lito, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakbibilang. Ang tunay na pagpapakasakit ay hindi nakahanap ng palakpak. Kaya naman, mananatili akong tahimik. Mananatili akong tagapagpala sa dilim. Hahayaan ko silang maniwala na sila ay matagumpay dahil sa sarili nilang galing. Hahayaan ko silang maging masaya sa kanilang magabuhay kahit na ang kasiyahang iyon ay hindi kasama ang pangalan ko. Ngunit gabi-gabi, bago ako matulog, hindi ko maiwasang magtanong sa langit. Panginoon, kailan ba magiging sapat ang pag-ibig ng isang ama para maalala siyang kanyang maanak? Kailangan ba munang mawala ako bago nila mapagtanto ang halaga ng bawat sentimong ibinigay ko? Ang aking pitaka ay manipis na. Ang aking mga bulsa ay wala ng laman. Pero ang aking puso ay punong-puno pa rin ng pagmamahal para sa kanila. Isang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nila mababayaran. Kahit pa ibalik nila sa akin ang bawat piso na ibinigay ko. Dahil sa huli, hindi naman ang kailangan ko. Ang tanging hiling ko lang ay isang upuan sa kanilang mesa, isang kwento sa kanilang tawanan, at isang yakap na magsasabing, "Salamat tay, salamat sa lahat." Pinalis ko ang isang luhang pumatak sa aking lumang polo. Bukas ay panibagong araw. Marahil, bukas ay tatawag na sila. Marahil, bukas ay maalala na nila ako, at kung hindi man, ayos lang. Sanay na ako sa dilim. Sanay na akong maging ang aninong nakbabantay sa kanilang liwanag. Ipinikit ko na ang aking mamata. Sa aking panaginip, naroon kaming lahat. Walang utang, walang Facebook, walang lihim. Makakasama lang kami sa ilalim ng puno ng mangga, kumakain ng sabay-sabay at nagmamahalan ng walang hanggan, 100%. Ang pag-asa ko na balang araw, mangyayari rin iyon, 100%. Dahan-dahan kong inilapak ang aking tasa ng kape. Tumingin ako sa aking asawa, si Luz Viminda, at sa aming mga anak. Alam ninyo, bago natin pag-usapan ang 500,000 piso na iyan, kailangang maintindihan ninyo ang isang mahalagang bagay. Noong unang panahon, sa gitna ng templo sa Jerusalem, mayroong isang bagay na nagpabago sa takbong mundo. Hindi ito gawa sa ginto, hindi rin ito gawa sa bato. Ito ay isang higanteng tabing o kurtina. Makinig kayong mabuti. Ang tabing na ito ay hindi katulad ng mga manipis na kurtina natin sa ating mga bintana rito sa probinsya. Ayon sa mga tala, ang tabing na ito ay may taas na 60 talampakan. Isipin ninyo iyon. 60 talampakan. Halos kasing taas iyon ngang isang gusali na may 5 palapak. At ang lapat naman nito ay nasa 30 talampakan. Ngunit ang pinakamangha-mangha sa lahat ay ang kapal nito. Sinasabing ang tabing na ito ay kasing kapal ng palat ng isang tao. Napakatibay. Napakabigat. Kahit ang pinakamalalakas na kabayo sa Jerusalem ay hindi ito kayang punitin. Ngunit bakit kailangang maging ganito katibay ang isang kurtina? Ipinaliwanag ko kay Maria Clara at kay Rodrigo na ang tabing na ito ay hindi lamang isang palamuti sa loob ng templo. Ito ay isang napakalaking babala. Ito ay isang karatula na ang ibig sabihin ay bawal pumasok. Sa likod ng tabing na iyon, naroon ang tinatawag na presensya ng Diyos. Ngunit dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan bilang tao, hindi tayo maaring lumapit. Ang tabing ang nagsisilbing harang. Ito ang pisikal na ebidensya na ang tao at ang Diyos ay magkahiwalay. Tumingin ako kay Attorney Villanueva. Sinabi ko sa kaniya, "Attorney, isipin mo ang isang silit na punong liwanag at kapangyarihan.
Isang liwanag na napakasilaw na walang sinumang taong makasalanan ang mabubuhay kung titingin dito. Iyan ang dahilan kung bakit naroon ang tabing. Ito ay disenyo upang protektahan ang mga tao mula sa banal na galit ng Diyos. Isa lamang na tao ang pinapayagang pumasok sa likod ng tabing na iyon, ang kataas-taasang saserdote. At ginagawa niya lamang ito ng isang beses sa loob ng isang taon. Kailangan pa niyang magdala ng dugo ng sakripisyo para lamang makaligtas siya sa loob ng silid na iyon. Ang tabing na ito ang nagsasabi sa bawat tao sa Jerusalem. Ang Diyos ay narito, ngunit kayo ay hindi maaring pumasok. Kayo ay narito sa labas at siya ay naroon sa loob. Mayroong malaking pader sa pagitan ninyo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang kwentong ito para sa ating lahat na narito ngayon. Madalas nating nararamdaman na ang Diyos ay napakalayo. Pakiramdam natin ay kailangan nating gumawa ng kung ano-anong sakripisyo o magbigay ng malaking halaga tulad ng 500,000 piso para lamang mapansin niya tayo. Ngunit tandaan ninyo, habang nakasabit ang tabing na iyon, ang pinto ay sarado, ang pinto ay nakakandado. Ang tabing ang nagpapaalala sa atin na tayo ay hindi karapat-dapat. Ito ang simbolo ng ating kahihiyan at ng ating layo sa ating lumikha. Subalit, mayroong isang sandali sa kasaysayan na bumago sa lahat nga ito. Isang sandali na magpapaliwanag kung bakit ang inyong panalangin ay hindi na kailangang maging isang malayong tawag sa telepono. Uminom muna ako ng kaunting tubig bago magpatuloy. Tumingin ako ng diretso kay Rodrigo, ang aking menugang lalaki. Alam mo, Rodrigo, ang problema nating matao ay madalas nating pakiramdam na kailangan nating mamagitan o humanap ng kakilala sa itaas para lamang mapakinggan. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong sistema ng padrino. Kung may kakilala ka sa loob, mas madali ang lakad mo. Kung wala, maghihintay ka sa labas. Noong unang panahon, sa ilalim ng lumang sistema ng Majudyo, ganito mismo ang nararamdaman ng bawat tao. Ito ang tinatawag nating panahon ng priesthood o ang sistema ng mga saserdote. Noong makapanahong iyon, ang relasyon sa Diyos ay hindi katulad ng pakikipag-usap natin ngayon sa harap ng hapagkainan. Ito ay isang relasyon na may napakalaking distansya, may napakalaking harang. Isipin ninyo, sa loob ng templo, ang bawat ordinaryong tao ay hanggang sa labas lamang. Maari silang magdala ng kanilang mahandok. Maari silang manalangin ng malakas, ngunit hanggang doon na lamang iyon. Hindi nila kayang lumampas sa mga pader at lalong hindi nila kayang lumapit sa tabing na tinalakay natin kanina. Bakit? Dahil kailangan nila ng tagapamagitan. Kailangan nila ng isang saserdot. Sinabi ko kay Rodrigo, isipin mo na ang iyong panalangin ay parang isang sulat na hindi mo maring ibigay ng direkta sa hari. Kailangan mong ibigay ito sa isang opisyal. At ang opisyal na iyon ang magdadala nito sa loob. Ngunit kahit ang mga saserdoteng ito ay may limitasyon din. Hindi lahat sila ay maaring pumasok sa pinakabanal na lugar. Dito pumapasok ang tungkulin ng kataas-taasang saserdote. Siya ang pinakapadrino sa lahat. Ngunit narito ang nakakatakot na bahagi. Kahit ang kataas-taasang saserdote ay maaari lamang pumasok sa likod ng tabing ng isang beses lamang sa loob ng isang taon. Isang beses lang sa loob ng 365 araw. Isipin ninyo ang bigat ng araw na iyon. Ang buong bansa ay naghihintay sa labas, takot, kaba, panalangin. Ang kataas-taasang saserdote ay kailangang maganda ng husto. Kailangan niyang magdalang dugo ang sakripisyo. Bakit dugo? Dahil ang kasalanan ay may kabayaran at ang kabayaran ay buhay. Kung wala ang dugong iyon bilang takip sa kasalanan, ang sinumang papasok sa likod ng tabing ay mamamatay sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi sa mga lumang kwento na ang kataas-taasang saserdote ay may mga kampanilya sa laylayan ng kaniyang damit. Mayroon din daw itong tali sa kaniyang paa. Bakit? Kung sakaling may nagawa siyang mali sa loob at siya ay namatay sa presensya ang Diyos, walang sinumang maaring pumasok para kunin ang kaniyang bangkay, hihilahin na lamang nila siya palabas gamit ang tali. Ganun katindi ang takot. Ganun katindi ang paghihiwalay.
Ang presensya ng Diyos ay parang isang naglalagablap na apoy na hindi mo maaring lapitan ng basta-basta. Ang Diyos ay banal at tayo ay hindi. Ang distansyang iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng bigat ng relihiyon. Kailangan mong sumunod sa lahat ng batas. Kailangan mong maging perpekto. Kailangan mong umasa na ang iyong tagapamagitan ay magiging matagumpay. Tumingin ako kay Maria Clara. Sabi ko sa kaniya, anak, isipin mo kung hanggang ngayon ay ganun pa rin ang ating buhay. Isipin mo kung kailangan mo pang maglakbay ng malayo at magbayad ng malaking halaga, gaya ng 500,000 piso na hawak ninyo ngayon, para lamang makasigurado na ang isang tao ay mananalangin para sa iyo sa loob ng isang silid na hindi mo kailanman makikita. Napakasakit ng ganoong klaseng buhay. Isang buhay na laging may pader. Isang buhay na laging may bawal pumasok. Isang buhay na laging may pakiramdam na ang Diyos ay galit, malayo at hindi naabot. Ang bawat tao noong panahong iyon ay tinitingnan ang tabing na may halong paggalang ngunit may kasama ring malalim na lungkot. Alam nila na sa likod ng telang iyon ay naroon ang tahanan ng kanilang ama, ngunit sila ay itinuturing ng gadayuhan. Ngunit ito ang nais kong maintindihan ninyo. Ang panahon ng tagapamagitan ay isang paalala na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi sapat ang ating kabutihan. Hindi sapat ang ating pera. Kailangan natin ng isang bagay na higit pa sa isang saserdoteng tao na namamatay din at nakakasala rin. Ang takot na naramdaman nila sa labas ng templo ay ang takot na nararamdaman ng marami sa atin ngayon kapag iniisip nating tayo ay hindi sapat para sa langit. Ngunit ang sistemang ito ay may itinakdang katapusan, ang lahat ng sakripisyong iyon, ang lahat ng dugo ng hayop, at ang lahat ng paghihintay ng isang beses sa isang taon, ay isang anino lamang ng isang mas malaking pangyayari na paparating, isang araw. Ang lahat ng pader na ito ay guguho. Isang araw, ang bawat isa sa atin ay hindi na kakailanganin ng tali sa paong dugo ng baka para lamang lumapit sa ating lumikha. Ngunit bago mangyari iyon, kailangang may isang dakilang sakripisyo na magaganap. Isang sakripisyo na hindi na kailangang ulit-ulitin. Dito tayo magsisimulang makakita ng liwanag, doon sa burol na malayo sa templo. Doon magsisimula ang pagbabagong hindi kayang gawin ng anumang halagang salapi. Tumigil muna ako at huminga ng malalim. Ang bahaging ito ng kuwento ang pinakamahalaga sa lahat. Habang ang mataw sa loob ng Jerusalem ay abala sa kanilang mga ritual, habang ang mga saserdote ay naghahanda para sa kanilang mga seremonya sa loob ng templo, may isang pangyayari na nagaganap sa labas ng pintuan ng lungsod. Sa itaas ng isang burol na tinatawag na Golgota, may isang lalaking nagngangalang Jesus. Siya ay nakapako sa krus. Para sa marami, ito ay isang ordinaryong pagbitay lamang sa isang kriminal. Ngunit sa espiritual na mundo, ito ang pinakamalaking labanan sa kasaysayan. Sinabi ko kay Atty. Villanueva, Atty., isipin mo ang sandaling iyon. Ang langit ay nagdilim sa gitna ng katanghalian. 3:00 ng hapon, sa oras na iyon, ayon sa tradisyon, ang masaserdote sa loob ng templo ay naghahanda na para sa hapon na sakripisyo. Marahil ay hinahawakan na nila ang mga kagamitang ginto. Marahil ay inaayos na nila ang apoy sa dambana. Ngunit sa labas, sa burol ng Golgota, si Jesus ay sumigaw ng malakas. Sabi niya, naganap na. Ito ay hindi sigaw ng pakatalo. Ito ay sigaw ng isang nagtagumpay. Ito ay isang legal na pahayag. Ang lahat ng utang ng tao, ang lahat ng kasalanan na nagtayo ng tabing sa templo, ay binayaran na niya ng buo. Sa sandaling malagutan siya ng hininga, may isang bagay na yumanig sa buong mundo. Hindi ito nangangailangan ng martilyo. Hindi ito nangangailangan ng bato. Sa mismong sandali na namatay si Jesus, ang lupa ay nanginginig. Ngunit ang pinakamalaking himala ay nangyari sa loob nga madilim na silid ng templo. Ang higanteng tabing, ang 60 talampakan na taas at kasingkapang palat ng tao na kurtina ay biglang napunit. Isipin ninyo ang tunok niyon. Isang malakas na pagkapunit ng tela na nakmula sa pinakataas hanggang sa ibaba.
Ang talang hindi kayang punitin nga kahit na pinakamalakas na kabayo ay tila hinawi lamang ang isang hindi nakikitang kamay. Bakit ito napunit sa loob ng templo habang si Jesus ay nasa labas sa burol? Dahil ang kamatayan ni Jesus ang naging susi. Ang kaniyang dugo ang naging huling sakripisyo na tunay na nakapaalis ng harang. Ang tabing na nagsasabing bawal pumasok ay opisyal na tinanggal ngang Diyos mismo. Sinabi ko kay Rodrigo, isipin mo ang gulat ng saserdoteng naglilingkod sa loob ng templo sa oras na iyon. Marahil ay natigilan sila. Marahil ay nabitawan nila ang kanilang mahawak. Sa unang pagkakataon sa loob ngang daan-daang taon, ang pinakabanal na lugar ay nalantad. Ang sikat ng araw o marahil ang liwanag ng presensya ng Diyos ay lumabas mula sa likod ng kurtina. Ang misteryo ay natapos na. Ang lihim ay nabunyak na. Ito ang sandali na binago ang lahat ng patakaran ng mundo. Ang arkitektura ng templo ay hindi na mahalaga. Hindi na kailangan ang mapader na bato para panatilihin ang Diyos sa isang maliit na silid. Ang presensyang Diyos ay hindi na nakakulong. Ito ay pinakawalan na sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag nating Good Friday ang araw na iyon. Mukhang malungkot dahil may namatay, ngunit sa katotohanan, iyon ang araw ng ating kalayaan. Ang pagkapunit ngang tabing ay ang pirma ngang Diyos sa ating kaligtasan. Parang isang abogado na pumipirma sa isang dokumento para palayain ang isang bilanggo. Iyon ang ginawa ngang Diyos nang punitin niya ang kurtinang iyon. Tumingin ako sa kanilang lahat. Sabi ko, ang 500,000 piso na pinagtatalunan ninyo ay walang silbi kung ihahambing sa halaga ng nyari sa burol na iyon. Walang halaga ng pera ang makakapunit sa tabing na iyon. Walang sapat na kabutihan na makakaalis sa harang na iyon. Tanging ang buhay lamang ng anak ng Diyos ang nakagawa nito dahil sa pagyanik na iyon sa Golgotha. Ang bawat lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon ay mayroon ng direktang daan sa langit. Hindi mo na kailangang maghintay ng isang beses sa isang taon. Hindi mo na kailangang matakot na baka mamatay ka kapag nanalangin ka. Ang pintuan ay hindi na lamang nakabukas ng bahagya. Ang pader mismo ay ibinaksak na. Ang pagkapunit ng tabing ay ang paraan ng Diyos para sabihing, halina kayo, tapos na ang pagtatago. Tapos na ang paghihiwalay, maari na tayong mag-usap ng mukhaan. Kaya naman, mga kaibigan, huwag ninyong maliitin ang krus. Huwag ninyong isipin na ito ay isang kwento lamang sa relihiyon. Ito ay isang legal na katotohanan na nagpabago sa inyong tadhana. Ang tabing ay wala na, ang daan ay malinis na. At ang lahat na ito ay nangyari ng walang isang martilyo, ng walang isang pait, kundi sa pamamagitan lamang ng dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa burol ngang Golgotha. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kisame ng aming lumang bahay. Alam mo, Attorney Villanueva, sa batas ng tao, lahat ng bagay ay nagsisimula sa ibaba. Kung gusto nating abutin ang langit, kailangan nating magtayo ng hagdan mula sa lupa. Kung gusto nating magtagumpay, kailangan nating magsumikap mula sa pinakamababa hanggang sa itaas. Iyan ang lohikang mundo. Ngunit sa sandaling iyon sa templo, sa gitna ng kadiliman at pagyanik ng lupa, may isang detalye sa banal na kasulatan na madalas nating makaligtaan. Sinasabi doon na ang tabing ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Bakit ito napakahalaga? Bakit kailangang bigyang diin ang direksyon ng pagkapunit? Sinabi ko kay Attorney Villanueva na ito ay isang napakalaking legal na katotohanan. Isipin mo, ang tabing na iyon ay may taas na 60 talampakan. Isipin ninyo ang taas na iyon. Ang 60 talampakan ay higit pa sa abot ng sinumang tao. Kahit na magsama-sama ang lahat ng tao sa Jerusalem sa ilalim, hindi nila maabot ang tuktok ng kurtinang iyon para lamang punitin ito. Kung ang tao ang pumunit sa tabing na iyon, nagsimula sana ang punit sa ibaba. Doon sa lugar na abot ng ating mga kamay. Doon sa lugar na abot ng ating pagsusumikap. Ngunit hindi ganun ang nangyari. Ang punit
ay nagsimula sa itaas, sa lugar na tanging ang Diyos lamang ang nakakaabot. Ito ang paraan ng Panginoon para sabihin, hindi kayo ang gumawa nito, ako ang gumawa nito. Tumingin ako kay Luz Viminda at sa aking mga anak. Alam ninyo, madalas nating isipin na ang paglapit sa Diyos ay nakadepende sa ating galing. Iniisip natin na kung magdarasal tayo ng mas mahaba o kung magbibigay tayo ng 500,000 piso ay maabot natin ang puso ng Diyos. Akala natin ay tayo ang kailangang umakyat sa Kaniya. Ngunit ang pagkapunit mula sa itaas ay nagpapatunay ng isang bagay. Ang langit ang bumababa sa lupa. Ang Diyos ang nag-abot ng kamay sa tao. Sa sandaling malagutan ngang hininga si Jesus, tila sinasabi ngang Ama sa langit tapos na ang paghihiwalay. Suko na ako sa inyong distansya. Ako na mismo ang bababa para makipagkita sa inyo. Ang pagkapunit mula sa itaas ay isang deklarasyon ng pag-ibig. Isipin ninyo ang isang magulang na hindi na makapahintay na mayakap ang kaniyang anak. Hindi na niya hihintayin na ang bata ang mahanap ng paraan. Siya na mismo ang susugot. Siya na mismo ang gigiba sa pader. Siya na mismo ang susira sa harang. Attorney, sa iyong propesyon, alam mong ang lahat negi utos ay nagmumula sa nakakataas. Kapag ang Supreme Court ang naglabas nege desisyon, wala nang makakaanggal sa ibaba. Nang punitin ng Diyos ang tabing mula sa itaas, naglabas siyang isang permanenteng desisyon, ang hatol na bawal pumasok ay binawi na. Ang harang na itinayo ng kasalanan ay winakasan na niya mismo. Ito ang dahilan kung bakit napakapanatag ng aking loop ngayon sa aking katandaan. Hindi ko na kailangang kabahan kung sapat ba ang aking managawa. Hindi ko na kailangang isipin kung ang aking 500,000 piso ay sapat na pambayad sa aking mapakakamali. Ang punit ay nagsimula sa itaas. Ang Diyos ang gumawang paraan. Ang Diyos ang nagtapos ng laban. Kaya naman, sa tuwing nararamdaman ninyong hindi kayo karapat-dapat, alalahanin ninyo ang direksyon ng punit na iyon. Hindi ito nagsimula sa ating dumi, kundi sa kaniyang kabanalan. Hindi ito nagsimula sa ating kahinaan, kundi sa kaniyang kapangyarihan. Ang kamayng Panginoon ay bumaba. Ang pinto ay binuksan mula sa loop. Wala nang sinumang tao, wala nang sinumang demonyo, at wala nang anumang kasalanan na makakatahi muli sa talang iyon. Ang ginawa ng Diyos mula sa itaas ay mananatiling bukas, magpakailanman. Pagkatapos kong ipaliwanag ang tungkol sa pagkapunit ng tabing, humarap ako sa aking anak na si Maria Clara. Nakita ko sa kaniyang mga mata ang pagtataka. Marahil ay iniisip niya kung ano ang kinalaman nito sa ating pang-araw-araw na panalangin. Sabi ko sa kaniya, Anak, ang pagkapunit ng tabing ay hindi lamang isang himala sa sining o arkitektura. Ito ay isang malaking pagbabago sa batas ng langit. Ito ang katapusan ng sistema ng middleman o ang tagapamagitan dito sa ating bansa. Sanay tayo na laging may middleman. Kapag kailangan nating kumuha ng lisensya o kapag may inaayos tayong dokumento sa gobyerno, laging may taong nasa gitna. Isang taong kailangang kausapin para mapabilis ang proseso. At madalas, ang taong iyon ay nangangailangan ng bayad o pabor. Ganun din ang tingin natin sa relihiyon. Akala natin, kailangan natin ng isang espesyalista. Isang tao na mas banal kaysa sa atin. Isang taong may suot na espesyal na damit. Isang tao na mas malapit daw sa Diyos para siya ang magsabi ng ating mahiling. Ngunit nang mapunit ang tabing, winakasan ng Diyos ang sistemang iyon. Sa sandaling iyon, idineklara ng langit na ang bawat naniniwala. Bawat isa sa atin ay isa ng ganap na saserdot. Sinabi ko kay Maria Clara, Anak, hindi mo na kailangan ng isang gusali, hindi mo na kailangan ng isang masalimot na ritual, at hindi mo na kailangan ng isang relihiyosong eksperto para lang makausap ang iyong Ama sa Langit. Isipin ninyo ang kalayaang dulot nito. Sa lumang panahon, kailangan mong pumunta sa templo, kailangan mong maghintay sa pila, kailangan mong umasa na ang saserdote ay mayos ang kalagayan para dalhin ang iyong panalangin sa likod ng tabing. Ngunit ngayon, ang tabing ay wala na. Ang pinto ay wala na. Ang daan ay malawak at bukas para sa iyo. Ito ang tinatawag nating boldness o kalakasan ng loop
na pumasok sa pinakabanal na lugar. Hindi dahil tayo ay magaling, kundi dahil sa dugo ni Yesus. Tumingin ako kay Rodrigo at kay Attorney Villanueva. Sabi ko sa kanila, madalas nating gawing komplikado ang pananampalataya. Gumagawa tayo ng bagong tabing. Gumagawa tayo ng magabagong panuntunan. Sinasabi natin kailangan mong gawin ito o kailangan mong ibigay ang halagang 500,000 piso para pakinggan ka. Ngunit ang katotohanan ay mas simple at mas maganda. Dahil wala na ang tabing, ikaw ay may direct access. Parang isang anak na pwedeng pumasok sa kwartong kaniyang tatay kahit anong oras. Hindi mo kailangang kumatok ng may takot. Hindi mo kailangang magpa-appointment sa kaniyang secretary. Pwede kang tumakbo diretso sa kaniyang yakap. Ito ang dahilan kung bakit ang ating panalangin ay hindi na dapat parang isang long-distance phone call na mahina ang signal. Hindi na ito isang formal na aplikasyon na kailangang aprubahan ng kung sino-sino. Ito ay isang usapang harap-harapan, face-to-face, heart-to-heart. Para sa inyo na mga lolo at lola na nakikinig sa akin, marahil ay nakakaramdam kayo na parang hindi na kayo mahalaga. O kaya naman ay iniisip ninyo na dahil marami kayong pagkakamali noong kabataan ninyo, ay kailangan ninyong dumaan sa maraming intercessor para lang mapatawad. Makinig kayo sa akin. Ang pagkapunit ng tabing ay para sa inyo. Sinasabi nito na bawat isa sa inyo ay mahalaga. Bawat isa sa inyo ay may karapatan. Wala nang middleman na haharang sa inyo. Wala nang taong magsasabi na hindi ka pa pwede. Ang Diyos mismo ang nag-imbita sa iyo. Halika, sabi niya. Diretso ka na rito. Ang kalayaang ito, ang pinakamahalagang pamana na maiwan ko sa aking pamilya. Higit pa sa anumang halaga ng pera, ang kaalaman na ang aking maanak at apo ay may direktang linya sa lumikhangang universo. Ang pintuan ay bukas, ang daan ay malinis, at ang presensya ng Diyos ay hindi na nakatago sa likod ng makapal na tela. Ito ay abot kamay na natin ngayon. Tumingin ako sa tumpok ng mga dokumento sa ibabaw na mesa. Naroon ang usapin tungkol sa 500,000 piso. Tumingin ako sa paligid ng aming sala sa mga dingding na gawa sa kahoy at semento. Alam ninyo, tayong mga Pilipino ay may malalim na paggalang sa mga simbahan. Mahal natin ang mga katedral na gawa sa lumang bato. Mahal natin ang aming mga parokya na may matatayog na kampanaryo. At hindi masama iyon. Ngunit may isang katotohanan na kailangang maintindihan ni Rodrigo at Maria Clara. At ito rin ang kailangang marinig ng bawat isa sa inyo. Nung napunit ang tabing sa templo, hindi lamang ito tungkol sa tela. Ito ay tungkol sa paglipat ng tahanan ng Diyos. Sa loob ng mahabang panahon, ang nga tao ay naniniwala na ang Diyos ay nakatira sa isang kahon. Isang kahon na gawa sa ginto at bato sa loob ng isang madilim na silid sa Jerusalem. Akala nila, kung gusto mong makatakpo ang Panginoon, kailangan mong maglakbay. Kailangan mong pumunta sa isang espesyal na gusali. Ngunit nang malagutan ng hininga si Jesus at nang mahati ang tabing na iyon, ang presensya ng Diyos ay tila pinakawalan. Hindi na siya nananahan sa matemplong gawa ng kamay ng tao, hindi na siya nakakulong sa likod na mga pader na bato. Sinabi ko kay Rodrigo, anak, ang 500,000 piso na balak nating ibigay para sa pagpapatayo ng gusali ay mahalaga. Ngunit kailangan mong malaman na ang Diyos ay hindi naghihintay sa loob ng 4 na sulok ng simbahang iyon para makausap ka. Dahil sa ginawa ni Jesus, ang bawat naniniwala, bawat isa sa inyo, ay naging bagong tahanan ng Diyos. Ang iyong katawan, ang iyong puso, ang iyong buhay, iyan na ang bagong santuaryo, iyan na ang bagong Holy of Holies. Isipin ninyo ang lalim ngang katotohanan ito, ang Diyos na lumikha ngang langit at lupa, ang Diyos na nagpakita ngang kaniyang kaluwalhatian sa templo, ay piniling manirahan sa loob mo. Hindi ka na kailangang maklakbay ng malayo. Hindi mo na kailangang humanap ng isang espesyal na lugar para maramdaman ang kaniyang presensya. Sabi ko kay Luz Viminda, Lola, isipin mo,
Sa tuwing tayo ay nagigising sa umaga, ang presensyang Panginoon ay kasama natin sa ating silid. Hindi siya naiwan sa altar ng simbahan noong linggo. Kasama natin siya sa kusina. Kasama natin siya habang tayo ay nagdidilig ng halaman. Ito ang dahilan kung bakit hindi na natin kailangang matakot. Ang Diyos ay hindi na isang estranghero sa malayo. Siya ay nananahan sa puso ng bawat isa na tumatawag sa kaniyang pangalan. Sa inyong maedad, marahil ay hindi na ninyo kayang maglakad ng malayo o sumimba ng madalas dahil sa inyong kalusugan. Marahil ay nalulungkot kayo dahil hindi na ninyo kayang maglingkod sa parokya gaya ng dati. Ngunit makinig kayo. Ang iyong puso ang pinakamahalagang templo. Doon. Sa katahimikan ngang inyong panalangin. Doon naninirahan ang hari ng ngahari. Huwag ninyong isipin na ang halaga ng inyong pananampalataya ay nasusukat sa mga donasyon o sa ganda ng gusali na inyong pinupuntahan. Ang tunay na halaga ay ang relasyon na mayroon kayo sa Diyos na nananahan sa loob ninyo. Ang presensyang Diyos ay hindi na nakatago. Ito ay wala na sa likod ng tabing. Ito ay nasa iyong bawat hininga. Ito ay nasa iyong bawat tibok ng puso. Ikaw mismo ang pinili niyang tahanan, at iyan ang pinakamalaking karangalan na maring matanggap ng isang tao. Napansin ko ang bahagyang payo kong ulo ni Luz Riminda. Alam ko ang ginisip niya. Alam ko ang nararamdaman marami sa atin. Kahit alam nating napunit na ang tabing sa templo, bakit parang pakiramdam natin ay may harang pa rin? Bakit parang napakalayo pa rin ng Diyos sa ating pakiramdam? Sabi ko sa aking asawa, Luz, madalas nating palitan ang pisikal na tabing sa ating isipan. Gumagawa tayong sarili nating kurtina na humaharang sa atin mula sa pagmamahal ng Diyos. Ang unang tabing na madalas nating isabit ay ang tabing ng kasalanan at kahihiyan. Marami sa atin, lalo na sa ating edad, ang madalas balikan ang mga mali nating nagawa nung tayo ay bata pa. Magpakakamaling hindi natin makalimutan. Nga salitang binitawan natin na nakasakit sa iba. At dahil doon, nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Pakiramdam natin ay kailangan muna nating maging malinis. Pakiramdam natin ay kailangan muna nating maging karapat-dapat. Iniisip natin, sino ba ako para kausapin ang Diyos? Napakarami kong pagkukulang. Ang pangalawang tabing ay ang tabingang relihiyosong pagpapakitang tao. Iniisip natin na kung hindi tayo nakapagbigay ng 500,000 piso o kung hindi tayo nakatapos ng nobena ay hindi tayo pakikinggan. Ginagawa nating kondisyon ang ating mga gawa para makuha ang atensyon ng Ama. Ngunit makinig kayong mabuti. Noong napunit ang tabing sa templo, hindi ito napunit dahil naging mabuti ang matao. Napunit ito dahil naging mabuti ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sinabi ko kay Maria Clara, Anak, ang pagkapunit ngang tabing ay patunay na hindi mo kailanman kayang maging sapat sa sarili mong galing. Si Jesus ang naging sapat para sa iyo. Ang kaniyang kabutihan, ang nagbukas ng pinto, hindi ang iyong kabutihan. Kaya naman, bakit mo pa rin isinasabit ang tabing ng kahihiyan sa iyong puso? Bakit mo pa rin hinahayaan ang iyong nakaraan na maging pader sa pagitan mo at ngang Diyos? Ang pagkapunit ng tabing ay isang paanyaya. Sinasabi ng Diyos, halika gaya ng kung ano ka. Halika kahit ikaw ay may sugat. Halika kahit ikaw ay pagod. Halika dahil ginawa na kitang karapat dapat sa pamamagitan ng aking anak. Mga kaibigan, huwag na ninyong pahirapan ang inyong mga sarili. Ang guilt o ang bigat ng loob ay isang tabing na wala ng karapatang manatili sa iyong buhay. Kung si Jesus mismo ang pumunit sa harang, sino tayo para muling itayo ito sa ating mga kaisipan? Sa tuwing mananalangin kayo at mararamdaman ninyong hindi kayo karapat-dapat, alalahanin ninyo ang punit na tela. Alalahanin ninyo na ang daan ay bukas na, ang kahihiyan ay wala na. Ang galit ng Diyos ay napalitan na ang kaniyang walang hanggang awa. Huwag kayong mabuhay na parang nakasara pa rin ang kurtina. Huwag kayong mabuhay na parang kailangan niyo pang bilhin ang presensyang Diyos sa halagang 500,000 piso o sa pamamagitan ng matitinding sakripisyo.
Ang secret ay lumabas na. Ang presensya ay abot kamay na. Tanggalin na ninyo ang mga tabing sa inyong isipan. Huminga kayo ng malalim sa biyaya ang Panginoon. Malaya na kayo. Malaya na tayong lahat na lumapit, yumakap, at manatili sa piling ng ating Ama. Tumingin ako sa labas ng aming bintana, papalubok na ang araw at ang kulay ng langit ay naghalo na ang kahel at lila. Isang napakatahimik na oras para magmuni-muni. Humarap ako muli sa aking pamilya. Kay Luz Biminda, kay Maria Clara, kay Rodrigo, at kay Attorney Villanueva. Ang usapin tungkol sa 500,000 piso ay tila naging maliit na bagay na lamang kumpara sa laking ang katotohanang ibinahagi ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, ngayon, pagkatapos nating malaman na ang tabing ay wala na, ano na ang susunod nating gagawin? Paano na tayo makikipag-usap sa ating Ama sa Langit? Alam ninyo, maraming tao ang nabubuhay pa rin na tila ba ang kanilang panalangin ay isang long-distance phone call. Isang tawag na napakalayo ang distansya. Isang tawag na mahina ang signal. Isang tawag na punong static at ingay. Akala natin, kailangan nating sumigaw ng paulit-ulit para lang marinig tayo ng Diyos sa kabilang panig ng universo. Iniisip natin na ang Diyos ay isang abalang presidente o isang mahigpit na hukom, na kailangan muna nating dumaan sa maraming pagsusuri bago siya lumingon sa atin. Ngunit ang pagkapunit ng tabing ay nagbago sa lahat ng iyon. Ang panalangin ay hindi na isang formal na aplikasyon. Ang panalangin ay isa ng harap-harapang pag-usap, isang usapang puso sa puso. Sinabi ko kay Rodrigo, huwag kang manalangin sa Diyos, manalangin ka kasama ang Diyos. Pansinin ninyo ang kaibahan. Kapag nananalangin ka sa isang tao, parang may pader sa pagitan ninyo. Parang nagpapadala ka lamang ng mensahe sa isang taong malayo. Ngunit kapag nananalangin ka kasama ang Diyos, kinikilala mo na siya ay narito na. Narito na siya sa tabi mo, nakaupo sa tabi mo sa sopa, naglalakad kasama mo sa hardin. Mga kaibigan, huwag na kayong tumayo sa labas ng bakuran. Huwag na ninyong maramdaman na kailangan niyo pang maghintay sa gate. Ang kurtina ay punit na, ang sikreto ay lantat na. Ang presensyang Panginoon ay bukas para sa lahat ngang tumatawag sa kaniyang pangalan. Bakit pa tayo mananatili sa labas ng templo kung ang pintuan ay wala na? Bakit pa tayo makikipag-usap sa Diyos na tila ba siya ay galit o nagtatago? Sabi ko kay Maria Clara, anak, isipin mo ang iyong maanak. Gusto mo ba silang pumasok sa iyong kwarto na may takot? Gusto mo ba silang lumapit sa iyo na tila ba kailangan muna nilang magbayad ng malaking halaga para kausapin ka? Siyempre, hindi. Ganun din ang ating Ama sa Langit. Gusto niyang pumasok ka ng may dardisi, may lakas ngang loob. Hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil ang tabing ay wala na. Hindi dahil ikaw ay walang kasalanan, kundi dahil ang kaniyang anak ang naglinis ng iyong daan. Sa susunod na mananalangin kayo, mga kaibigan, subukan ninyong tumigil sandali. Huwag kayong magmadali sa inyong ngahiling. Isipin ninyo na ang tabing sa inyong harap ay wala na. Huminga kayo ng malalim sa kaniyang presensya. Hindi mo na kailangang maging isang relihiyosong eksperto. Hindi mo kailangang gumamit ng salita makalalim na hindi mo naman maintindihan. Magsalita ka lang. Magsalita ka mula sa iyong puso. Sabihin mo ang iyong matakot. Sabihin mo ang iyong mapasasalamat. Sabihin mo ang iyong mapangarap. Alalahanin ninyo, hindi ka na isang estranghero. Hindi ka na isang dayuhan sa bahay ng Panginoon. Ikaw ay isang anak. Isang mahal na anak. At ang isang anak ay laging may lugar sa mesang kaniyang ama. Ang 500,000 piso na pinag-usapan natin kanina, iyan ay pera lamang. Maaring makatulong iyan sa pagpapanatili ng ating simbahan at maganda iyon. Ngunit huwag ninyong isipin na iyan ang magbubukas ng langit para sa inyo. Ang langit ay bukas na, ang pag-ibig na, Diyos ay libre, at ang kaniyang pakikinig sa iyo ay hindi nababayaran ng anumang yaman ng mundo. Ang anyaya ay narito na, ang pinto ay bukas, ang daan ay malinis.
Huwag na ninyong hayaan ang inyong mga makam o ang inyong kahihiyan na maging bagong tabing sa inyong buhay. Dapat nating malaman na ang bawat bulong natin ay naririnig, ang bawat luha natin ay nakikita, at ang bawat tibok nga ating puso ay mahalaga sa Kaniya. Kaya naman, sa aking mga kapwa lolo at lola, sa ating mga natitirang taon dito sa mundo, gamitin natin ang kalayaang ito. Huwag na nating sayangin ang oras sa pag-isip kung tayo ba ay karapat-dapat. Tanggapin na natin na ginawa na tayong karapat-dapat ngang Panginoon. Pumasok na kayo, huwag nang mag-atubili. Ang Ama ay naghihintay. Ang kaniyang makamay ay bukas. Ang tabing ay punit na magpakailanman. Dahan-dahan kong itinupi ang mapapel na hawak ni Attorney Villanueva. Tumingin ako sa aking asawa, si Luz Viminda. Nakita ko ang isang matamis na ngiti sa kaniyang malabi. Tumingin din ako kay Maria Clara at kay Rodrigo. Ang tensyon na naramdaman ko kanina tungkol sa 500,000 piso ay tuluyan nang napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Naintindihan na nila. Naintindihan na nilang ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang iyon na nasa mesa. Ang tunay na kayamanan ay ang katotohanang tayo ay malaya na. Mga kaibigan, aking mga kapwa, lolo at lola, dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Ngunit dito rin dapat magsimula ang inyong bagong buhay. Isang buhay na wala ng takot. Isang buhay na wala ng pader sa pagitan ninyo at ng Panginoon. Huwag na ninyong hayaang lokohin kayo ngang inyong sariling isipan. Ang tabing ay hindi na muling mabubuo. Ang harang ay permanenteng inalis na ngang kamatayan ni Jesus. Ang kalayaan ninyong lumapit sa Diyos ay isang regalong binayaran na ng buo. Wala na kayong utang. Wala na kayong kailangang bayaran pa. Sa susunod na mananalangin kayo, tandaan ninyo, hindi kayo kumakatok sa pinto ng isang estranghero. Kayo ay pumapasok sa tahanan ng inyong sariling Ama. Manalangin kayo ng may pagtitiwala. Manalangin kayo ng may kagalakan. Ang paraan ay bukas na. Ang kailangan niyo lang gawin ay humakbang pumasok. Kung ang kwentong ito ay nakatulong sa inyo na maunawaan ang kalayaang mayroon kayo kay Kristo, mangyaring pindutin ang subscribe button. Ibahagi rin ninyo ang video na ito sa inyong makumpare, sa inyong makumare, o sa sinumang kakilala ninyo na nabubuhay pa rin sa ilalim ng bigat ng relihiyon at takot. Kailangan nilang malaman ang magandang balita. Kailangan nilang malaman na ang pinto ay bukas na para sa kanila ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo sa sandaling itong pagninilay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, manatili sana kayong ligtas at punong pag-asa. Pagpalain kayo nga may kapal. At laging tandaan, ang daan ay bukas na. Maraming salamat.